Mahal kita. Umalingaw-ngaw ang mga salitang yun sa mga tainga ni Catherine. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mawagdit ang ngiti sa mga labi niya. Her heart was dancing, singing, somersaulting. Pakiramdam niya ay umalingaw-ngaw ang kampana, namumulaklak ang mga bulaklak at nagsiawitan ng mga anghel dahil sa deklarasyong iyon ng binata kagabi. Mahal siya ni Rafael. Pareho pala talaga sila ng nararamdaman sa isa't isa. Ano pa ba ang mahihiling niya? Pasikat ng araw nang bumalik sila sa mansyon. There, they made love until they were sated. Kaya hindi nakapagtataka na tanghali na pareho silang nagising. Ang blooming niyo, ma'am. Sabi ni Vicky, ang therapist niya. Sinundo ito ni Alan sa Manila kanina. Bukas ito nakatakdang bumalik pagkatapos ng isa pang session. Kasalukuyan nito minamasahe ang binti niya. Naroon sila sa open chalet sa may dalampasigan. Si Rafael ay nasa library at nagpaalam sa kanya na may haharaping trabaho. Pinangakuan siya nito na dadalhin siya sa underground tunnel na tinutukoy nito mamaya. Hindi maitatanggi na in love kayo. Talaga? Well, maswerte lang ako at mahal ako ng lalaking mahal ko. Parang napaka-perpekto ng mundo kapag ganoon. Para bang nasa iyo na ang lahat at wala ka nang mahihiling pa. Umayos na ang lahat. But then, may mga bagay pa rin gumugulo sa isip niya at isa na roon ay ang kasinungalingang pinasok niya. Dapat ba niyang aminin sa binata na nagpapanggap lamang siya na nagka-amnesia siya o ipagpapatuloy na lang niya iyon at magkukunwari na lang nung bumalik na rin ang alaala niya? Mas less complicated ang huli. Kaya lang, nakakakonsensya. Naagaw ang atensyon ni Catherine ng pagdating ni Rafael. Naglalakad ito sa covered footpath na patungo sa kinaroroonan niya. Damn, he walked so confidently. Ang aura ay nagdidikta ng kakaibang kapangyarihan. Everything about this man was just sinfully breathtaking. Malayo pa'y nag-uugnay na ang mga mata nila. They shared knowing smiles and fond looks. Nang tuluyang makalapit ang binata, ay dinampian nito ng halik ang kanyang mga labi. Okay na si Catherine? Tanong ni Rafael kay Vicky. Kung nagkataong hindi pa niya alam ang damdamin sa kanya ni Rafael at tinitigan ito ng ganoon ni Vicky, baka kanina pa niya nasabunutan ng babae. But she was confident now. Sa kanya lamang si Rafael. Yes sir, exercise na lang po. Thank you, I'll take it from here. Ako nang aalalay sa kanya. Ani ni Rafael. Agad na umalis si Vicky. Ready to walk, my sunshine? Pagtango na may kasamang ngiti ang ibinigay ni Catherine sa binata. Iyon lamang at inalalayan siya nito na tumayo at maglakad-lakad sa loob ng open chalet. Kaya naman na niyang gawin iyon bagaman alam niyang hindi makakabuti kung puparsahin niya ang kanyang mga binti. Hawak ni Rafael ang magkabila niyang kamay at naglalakad ito ng patalikod para maalalayan ang paglalakad niya. Don't stare at me. Saway niya. Hindi kasi nito inaalis sa mukha niya ang malalagkit nitong titig. Meron pa ring peklat sa isang bahagi ng mukha niya. Pero tinitingnan siya ni Rafael na parabang siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Pinisil ng binatang kamay niya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. You're worth staring at. Parang hindi mo alam na nababaliw ako sa iyo. Siya nga pala darating bukas ang OB mo para i-check up kayo ni baby. Gusto kong maging lalaki ang anak natin, Rafael. Gusto kong maging katulad mo siya. Ayoko. Wag. Huwag mong hilingin ang bagay na yan, Catherine. Wala kang nalalaman. Napaiktad siya sa intensidad ng boses ng binata. Ayoko maging katulad ko siya. Rafael? Naguguluhan niyang usal. Ang mga mata ni Rafael ay napakadilim na. Ano bang nangyayari sa'yo? Marahil ay hindi batid ni Rafael na humihigpit na rin ang pagkakahawak nito sa mga palad niya. Sa puntong tila mababasag na ang mga buto niya sa daliri. Pakiramdam niya ay nanunuray sa bawat himaymay ng kalamnan niya ang kung anong tensyon na nasa katawan ng binata. Napangiwi siya nang hindi na niya matiis ang sakit na tila bakal na pagkakahawak nito sa mga palad niya. Napansin ni Rafael ang pangiwi niya. Niluwagan nitong pagkakahawak sa kanya.
I'm sorry. Can we go back to the house now? Rafael, kalamayin mo ang loob mo. Pagpayapa sa kanya ni Alan. Pagkapasok sa mansyon ay agad siyang nagkulong sa library. Nakita siya ni Alan na nahulaan agad ang tensyon niya kaya agad na nakasunod doon. Mariing sinabunutan ni Rafael ang sarili. Kahit anong pagpayapa ang gawin niya sa kanyang sarili ay patuloy siya nakakaramdam ng frustration. Alam niya na aatakihin na naman siya ng depression. Ang anak ko. Paano kung taglayin niya ang sakit ko? Paano kung mas malala ang maging kaso niya? Umungol siya na tila isang sugatang leon. Hindi niya lubos maisip ang mangyayari kapag tinaglay ng anak niya ang mas malalang kaso ng porperia. Iyong mga kaso na nagkakaroon ng tsurang anime vampira dahil sa pag-impis ng mga gums, dahilan para maging mas visible ang mga pangil at iyong namumula ang mga mata at ngipin. Hindi agad na uulit sa susunod na henerasyon ang ganyang sakit, Rafael. It would take many generations bago uli iyan lumitaw sa lahi niyo. Pero naroon ang posibilidad, Alan. Naroon ang posibilidad. Kung magkakaganoon man, alam kong gagawin mo. Ninyo ni Catherine ang lahat para sa kanya. Mamahalin niyo siya. Aalagaan. Poprotektahan katulad ng ginawa sa iyo ng mga magulang mo. It will break Catherine's heart. Basag ang tinig niyang wika. Siyang ina at ang mga ina, minamahal ang kanilang anak kahit ano pa ito. Tama. Pero sila rin ang mas nasasaktan. I've seen it in my mother's eyes, Alan. Tuluyan ang namuo ang mga kristal ng duha sa mga mata niya nang maalala ang kanyang ina. Sa kabila ng mga precaution ay tinarato pa rin siya nitong normal. Pero nababanaag niya ang paghihirap sa mata ng kanyang ina. Kahit gaano pa niya itago, nababasa ko ang emosyon sa mga mata niya. Emosyong humihiling na sana'y siya na lang ang may sakit at hindi ako. Na kung pwede lang ay akuin niya ang sakit ko. Mahal ka niya and love conquers all. Ipagtapat mo sa kanya ang totoo, Rafael. God knew he tried to calm himself. Sinusubukan niyang paluwagin ang dibdib pero hindi niya magawa. Sa loob ng ilang sandali, alam niyang depression ang aatake sa kanya. So, sa wakas ay inamin na rin niya sa'yo na mahal ka niya. I told you, ikaw ay ayaw mong maniwala. Ani ni Lokring na tumili pa sa kabilang din niya. Napilitan si Catherine na bahagyang ilayo sa tainga ang telepono. Oo na, sabi niya, hihintayin muna niyang bumalik ang alaala ko bago sana niya aminin ang bagay niyon. Kaya lang, hindi na nakatiis ang loko. He loves me, Lokring. He loves me. Pilit niyang pinasigla ang boses kahit ang totoo ay hinahatak pa ibaba ng pag-aalala ang singtaas ng langit niyang saya. Nag-aalala siya kay Rafael. Nagbago ang mood nito at mukhang naapektuhan ito ng husto sa puntong nagkukulong ito sa library at si Alan lang ang hinahayaang makita. Sabi ni Alan ay umaatake na naman daw ang mood swings ng binata at gusto nito mag-isa. Alan assured her that Rafael was okay. Pero nag-aalala siya. Naiiyak siya sa pag-aalala. Why he was isolating her. Kung mahal siya nito, bakit hindi siya nito hinahayaang damayan ito? Bakit hindi nito maibahagi sa kanya ang lubos na pagkatao nito? Kung alam lang nito na nasasaktan siya dahil pakiramdam niya ay hindi niya tuluyang mapapasok ang mundo ng lalaki. Dahil doon ay nagkaroon na naman siya ng motivation na alamin kung anong inisesekreto ni Rafael sa kanya. She searched the room at sa isa sa mga drawer ay nakita niya ang mga bote ng gamot. Ganoon din ang mga vials na kinalalagyan ng mga likidong itinuturok. Nakatanggap siya ng tawag kay Lokring bago man niya masuri ang mga gamot. Tell him the truth, Kat. Anong kaibigan? Napapikit si Catherine. Iyon na nga ang inaalala ko ngayon, Lokring. Paano kung magalit siya sa ginawa kong pagsisinungaling? Paano kung malaman niya na wala naman talaga akong amnesia at nagpapanggap lang ako? Tiningnan niya ang labels ng mga gamot at vials. Sa ilalim ng mga labels ay may iisang salita na kumuha ng atensyon niya. Lokring, tatawag ulit ako mamaya ha. Bye. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kaibigan. Ang dibdib niya ay kumakabog.
Pumikit siya at pilit na hinanap sa balintataw ang medical books na nagpapaliwanag kung anong heme. Heme is an iron-containing compound used throughout the body. The most common heme-containing substance found in our bodies is the hemoglobin in our red blood cells, an essential component to transport oxygen around our bodies. Ang heme ay ang red pigment na nasa red blood cells at bone marrow. Bakit kailangan ni Rafael mga gamot na may kinalaman sa heme? Mahina niyang tanong sa sarili na sinagot din naman niya. Because he needs it. He needs heme. Kailangan ng katawan niya ng heme. Kapag kulang sa heme ang katawan ng tao, anong posibleng maging komplikasyon? O sakit? Naalala niya matinding pagsakit ng tiyan ni Rafael, ang pagiging moody ng lalaki. May sarili siyang mundo na hindi madaling maunawaan. Mundong hindi niya pinili o ginusto, pero iyon ang ibinigay sa kanya ng kapalaran. Sana'y gustuhin mo na samahan si Rafael sa mundong yun, Catherine. Kahit gaano pa kadilim yun. Iyon ang sabi sa kanya ni Alan noon. Madilim na mundo? Was it literal? Marahil dahil napakadilim ng mansyon, ang lahat ng salaming bintana ay tinted. Bukod pa sa natatabi nga na makakapal na kortina at ang mga bahagi may bubong, tila babawal sa isla ang sikat ng araw. Tumayo si Catherine para hagilapin ang laptop ni Rafael. Kailangan niya mag-research. Ayaw niyang dumepende sa haka-haka lang, subalit nakita niyang nakatayo si Rafael sa may pinto. Tumindig ang balahibo niya nang makita madilim nitong mukha. Rafael? Hindi nagsalita ang binata. Tumatagos hanggang kaluluwa ang titig nito. Kung nakamamatay lang ang tingin, marahil ay bumagsak na si Catherine. Rafael? Wala kang amnesia? Sabi nito sa malamig at mapanganib na tinig. Lalong tumindig ang balahibo niya. His eyes were so dark, naniningkit. His jaws tightened in anger. Isinara ni Rafael ang pinto. Sa dilim na mukha para bang nagbabanta ito na isang malakas na unos o bagyo. Napalunok si Catherine. Nakakadama siya ng takot sa emosyong ipinamamalas ng binata. Let me... Niloko mo ko, Catherine. God! Hinaplos ni Catherine ang braso para kalmahin ang mga balahibong nagsitayuan sa takot. Humakbang palapit sa kanya si Rafael. Kuyom ang mga kamay na animoy handa siyang saktan. Rafael, don't. Ginawa ko lang yun dahil you betrayed me. You lied to me. God, you lied to me, Catherine. Tumaas ang mga nakakuyom nitong kamay, subalit hindi iyon dumapo sa kanya. Sa halip ay pumaloob iyon sa buhok nito at mariing sinabunutan ng sarili. Nabasa ni Catherine ang halu-halong emosyon na sumusungaw sa mga mata ng binata. Tila ba pilit na kinakalma ni Rafael ang sarili, but he just could not contain the rage inside him. Para ano? Tumuon ang paningin nito sa mga bote ng gamot na kinuha niya. Para alamin kung anong itinatago ko? Gusto mong malaman kung sino talaga ako, Catherine? Tinungo ni Rafael ang isang bahagi ng silid. Matiim at malamig pa rin ang pagkakatingin sa kanya. Rafael, huwag kang kukurap, Catherine. Pinaghahablot ni Rafael ang makakapal na kortina. Natutop ni Catherine ang bibig na mapahiyaw siya sa takot. Binuksan ni Rafael ang sliding window at agad pumasok ang sikat ng araw. Nagtataka ka ba kung bakit gustong-gusto ko ng ulan? Kung bakit kinamumuhian ko ang pagsikat ng araw? Kung bakit wala pang pagkakataon na naglakad tayo sa ilalim ng sikat ng araw? Kung bakit napaka-misteryoso ng lugar na ito? Catherine! Rafael, ano nangyayari dyan? Tinig iyon ni Alan sa labas ng pinto. Hindi mahirap hulaan na nababahala ito sa paghiyaw niya. Huwag kang makialam dito, Alan. Balik sigaw ni Rafael sa kanya na nakatingin. Tinataglay kong isa sa mga pambihirang sakit sa mundo, Catherine. Porphyria. Pamilyar ka ba roon? It is one of the 10 rarest diseases. Porphyria? Sigurado siya na na-encounter niya na ang medical term na yun. She had read it somewhere. Heard it somewhere? Sa isip ay pilit niyang inaalala ang bagay na yun. From the word porphyrin, porphyrin is a group of rare metabolic disorders which are genetic conditions characterized by an overproduction of organic compounds.
Kapag napasobrang production ng porphyrin, nagre-resulta iyon ng kakulangan ng heme. Kung hindi ka pamilyar sa pambihirang sakit na yon, hayaan mong ipakita ko sa'yo. Muli nitong sabi. Rafael stepped into the sunlight. Nakita ni Catherine ang pagpiksi ng binata. Tinatawag din itong tumigil ito at pumikit. It was obvious that he was pain. Hanggang sa natuon ang paningin niya sa unti-unting pamumula ng balat nito. Nagkaroon niya ng mga blisters. Kinakagat ni Rafael ang mariin ang lower lip na parabang tinitiis ang sakit. Pagkatapos ay kumislap ang mga mata nito. Naipon ang mga luha roon hanggang sa tuloy-tuloy iyong tumulo. The vampire's disease? Iyon ang misteryosong bumabalot sa akin. Pagtatapos nito sa pag-itan ng tiim na mga ngipin. Napasinghap ng malakas si Catherine. She got it. Oh, she got it. Kahit masakit pa ang binti niya ay mabilis niyang nilapitan ng binata at prinotektahan ito laban sa sinag ng araw. Pero hindi matinag si Rafael kaya natatarantang isinara ulit nito ang sliding window. Diyos ko, Diyos ko. Tutup niya ang bibig, ang mukha niya ay naglulunoy sa mga luha. Natataranta siya. She was a doctor pero na mga sandaling yon hindi niya malaman kung anong gagawin. Bagaman narinig na niya tungkol sa sakit na porphyria, iyon naman ang unang pagkakataon na may na-encounter siyang tao na may ganoong sakit. And Rafael was not an ordinary case. Ito ang ama ng anak niya at mahal niyang lalaki. You are my sunshine, Catherine. Ikaw ang kulang sa buhay ko. Umaagos ang mga luha nitong sabi. Madilim ang mundo ko pero nang dumating ka, bigla yung lumiwanag. The first time I laid my eyes on you, I saw sunshine. I saw love. Naghihinang nasabi ng binata. He was out of breath. Hindi nito maitago ang epekto ng sinag ng araw dito. He looked very pale and weak. Alan! Alan! Malakas na pagtawag ni Catherine. Natatakot siyang lapitan si Rafael at ang balat nitong humapay ang katawan ni Rafael. Tila ba ang pagtawag lang niya ang hinihintay ni Alan dahil agad na bumukas ang pinto ng silid. Tila hangin na rumagasa si Alan patungo kay Rafael in time to catch Rafael's falling body. Kasabay niyo ng tila panginginig ng katawan ni Rafael habang naninigas at tumirik ang mga mata. Natulala si Catherine. Para siyang nasa loob ng rumaragasang ipo-ipo. Shit! Seshore! Sabi ni Alan na nagpabalik sa naglalakbay niyang kamalayan. Sige na Catherine, lumabas ka na muna. Ako na ang bahala dito. Mabilis na inilipat ni Alan ang nagkukumbulsyon na katawan ni Rafael sa kama. Rafael's eyelids fluttered, no pupils visible. No, I'm staying. Kinuha niya ang isang kutsarang namataan niya na kasama ng mga gamot. Kapag ganoon nagkakaroon ng seizure o atake na nahahawi sa epilepsy, dapat na iwasang malunok ng pasyente ang dila. Kapag nangyari yun, masosuffocate ang pasyente at delikado yun. Mabilis niyang inilagay ang kutsara sa bibig ni Rafael. Patuloy naman sa pagkukumbulsyon ng katawan ng binata at naninigas. Napakahirap na makita na nagkakaganoon si Rafael. Ibigay mo sa akin ang mga gamot na kailangan ni Rafael sa mga ganitong pagkakataon, Alan. Sabi niya. Tumalima si Alan. Mabilis itong nawala sa silid pero agad ding nakabalik. Bit-bit ang dextrose at ibang vials. Kumuha rin ito ng gamot doon sa mga nakita niya kanina. Ibinigay ni Alan iyon sa kanya. Salamat na lang at alam ni Alan ang kailangan dosage ng bawat gamot. Pagkatapos, binigyan siya nito ng briefing kung ano ang ginagawa ng doktor ni Alan sa mga ganoong pagkakataon. Kaya ko na to. Ihanda mo ang chopper. Dadalhin natin si Rafael sa ospital. God, bakit kailangang umabot sa ganito? Pigil ang emosyon niyang usal. Sigurado ka bang kaya mo na? Kaya ko to. Doktor ako, Alan. Frustrated na sagot ni Catherine. Bakit hindi niya yun nalaman na mas maaga? Sinisisi niya ang sarili. Why didn't she try harder? Didn't dig deeper? Para nalaman niya kung anong sakit nito. Kahit nanginginig ang kamay ni Catherine, kahit matigas ang katawan ni Rafael, nagawa niya mabigyan ito ng gamot. Hindi pa niya makabitan ng dextrose ang binata. Na ayon kay Alan ay hindi lamang para panatilihing hydrated si Rafael, kundi may gamot din demonyo yun. Dahil patuloy ang pagkukumbulsyon ng katawan nito. Patuloy na maputi ang mga mata dahil sa pagtirik. Maikakabit lang niya yun kapag kumalma na ang katawan ng binata.
kapag relax na. Patuloy sa pag-iyak si Catherine habang mariing hinahawakan ang naninigas na kamay ni Rafael at habang pinananatili sa lugar ang kutsara. Nang hindi na siya makatiis ay sumampa na siya sa kama. Kahit mahirap ay nagawa niyang maiunan si Rafael sa mga hita niya at niyakap ito. God, tama na! Tama na po please! Tama na! Kahit hindi na ako makalakad ng normal. Kahit mapuno ng peklat ang buong katawan ko, tatanggapin ko, but please. Tama na po ang paghihirap ni Rafael. Sasamahan ko siya sa mundo niya. I will be his sunlight. Parang napakawalang kwenta niya ng oras na yun dahil wala siyang alam sa sakit na yun. Rafael, naririnig mo ba ako? Mahal kita. Mahal kita, Rafael, kahit sino ka pa. Nang humina ang panginginig ni Rafael, ay mabilis niya itong kinabitan ng dextrose. Siya namang pagdating ni Alan at isa pang tauhan. Mabilis na naisakay si Rafael sa chopper na nasa likod lamang ng mansyon. Ilang sandali pa ay nasa himpapawid na sila. Laking pasasalamat niya nang tumigil ng pagkukumbulsyon ng binata. Pati na rin ang paninigas ng katawan nito. Tinanggal niya ang kutsara. But he was so weak and he had difficulty breathing. Catherine, may oxygen tank sa backseat. Malakas na sabi ni Alan. Dali-dali siyang tumalima. Binuksan niya ang oxygen tank. Kinuha ang hose niyon at ikinabit sa bibig at ilong ni Rafael. Pinahid niya ang mga luha at inihilig ang ulo ng binata sa kanyang dibdib. Sunshine? Narinig niyang usal ni Rafael. She looked at him. Napakaputla nito at umaagos ang luha mula sa mga mata. Itinaas ni Rafael ang mga kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Mahal kita. Tila naghihingalo nitong usal. Tumango si Catherine. And I love you too. Huwag ka na magsalita, Rafael. Malapit na tayo sa ospital. Ayaw paawat ng mga luha niya. Tumutulo iyon ng walang humpay sa magkabila niyang pisngi. Ang tanging nagagawa na lamang niya ay kagatin ang ibabang labi para pigilin ang paghagulhol. Pero parang puputok ng dibdib niya sa labis na emosyon. Lagi ba siyang ganito? Luhaan, ngunit nagpapakatatag na tanong ni Catherine kay Alan. Subalit kahit anong pagpapakatatag ang gawin niya ay pinanghihinaan siya ng loob. Muli siyang sumilip sa loob ng ICU kung saan nakahiga sa hospital bed si Rafael. Sari-saring medical tubes at aparatos ang nakakabit sa katawan ng binata. Kung ano-anong modernong makina ang nagmamonitor sa mga vital signs nito. His heartbeat was fluctuating. Bumabagsak iyon pagkatapos itataas na animoy aatakihin ito sa puso. Parang mababaliw si Catherine ng mga sandaling yun. Lalo na kapag nagkakagulo ang mga doktor kapag nalalagay sa kritikal si Rafael. Lahat ng pagpapakatatag, lahat ng profesionalismo ay hindi niya magawang pairali ng mga sandaling yun. Her man was there, fighting for his life, and she felt like dying. Hindi. Sa tanang buhay ni Rafael, iilang beses pa lang siya nagkakaroon ng atake. Pangkaraniwan ay mood swings, depression, at pananakit ng abdomen ang nangyayari sa kanya. How bad is this seizure? Mariing kinagat ni Catherine ang ibabang labi. Kahit anong pagpipigil na lang ang pinanghahawakan niya. Dahil baka hindi niya na mapigil ang sarili at maglupasay siya roon. Base sa nakikita niya bagaman wala siyang alam sa ganoong sakit, tila masama ang lagay ni Rafael. Gusto lamang niya marinig mismo kay Alan kung ganoon din ba ang nagiging kalagayan ni Rafael pagkatapos ng atake. Very bad. Parang niyakap ng malamig na hangin si Catherine, life-threatening, at pinaalala iyon ang pagkakalantad niya sa araw. Mariin siyang pumikit. Rafael's body was hungry for him. At binigyan na ito ng laboratory-infused heme. Pero mukhang nire-reject iyon ng katawan ng binata. What the hell was he thinking? Anong kalokohan ang iniisip ng kaibigan mo? At kailangan pa niyang ibilad sa araw ang katawan niya para lang sabihin sa akin kung anong sakit niya. Alam niyang delikado yun sa kanya. Bakit hindi na lang niya ako diniretsyo? Maintindihan ko naman siya. Mauunawaan ko naman ang kalagayan niya. Bakit kailangan niya akong tratuhin na para bang isa akong bata na makitid ang pangunawa? Bakit kailangan niya akong pag-alalahanin ng ganito? Hysterical niyang wika. Kahit anong pagpipigil ay patuloy na lumabas ang luha mula sa mga mata niya. Catherine, kumalma ka. Hindi rin makakabuti sa'yo na masyado ka mag-alala at may stress.
Alalahanin mong buntis ka, ani ni Alan. Kinabig siya nito at marahang niyakap. Hindi ko kayang kumalma, Alan. Mahal ko ang kaibigan mo at para akong paulit-ulit na pinapatay na makita siya sa ganoong kondisyon. Wala akong pakialam kung ano siya, kung sino siya, o kung totoo man siyang vampira. The hell I care, I love him. Humagulhol niyang sabi. Mahal ka rin ni Rafael, ng buong puso, ng buong kaluluwa. You are the best thing that's ever happened to him. Katrin, pilit niyang sikilin ang damdamin niya pero hindi niya napaglabanan. Masyado kong kilala si Rafael, Katrin. Nang malagay sa kritikal ang buhay mo, batid ko kung ano ang laman ng dasal niya. I know he was negotiating with God. Alam kong sinasabi niya na hindi niya nahihilingin sa kanya na maging normal siya, basta mabuhay ka lang. Ang pagsikil sa damdamin na tinutukoy ni Alan, marahil iyon ay ang kunwaring panlalambig ni Rafael sa kanya noon. Pinahid ni Katrin ang mga luha pero hayon at agad ding na may bay sa magkabilan niyang pisngi ang mga luha. Lumunok siya at huminga ng malalim. Para paluwagin ang pagsisikip ng dibdib. Nang sabihin ko na gusto kong maging katulad niya, ang magiging anak namin, iyon ang nag-trigger sa pag-atake ng depression niya, hindi ba? Pagkatapos ay nadagdagan pa yun ng malaman niya na nagsinungaling ako sa kanya. Na wala naman talaga akong amnesia. Si Rafael, he was so mad. Galit na galit siya kanina na parabang lahat ng hawakan niya ay mababasag. Na parabang mapapatay niya kung sino man na makita niya. Pero hindi kanya kayang saktan. Kaya pinili niyang saktan ang sarili niya. Salo ni Alan sa sasabihin niya. Oh God, iyon din mismo ang konklusyong nabuo niya. Kaya ginawa ni Rafael na ibilad sa araw ang sarili. Muli siyang napahagulhol. Pagkatapos ay muli niyang sinilip ang binata. You will make it, Rafael. Alam kong lalaban ka sa kamatayan para sa akin. Para sa anak natin. Muli niyang hinarap si Alan. Kapag umalis ako, aalagaan mo siya ha? Napamulagat sa kanya si Alan. Aalis ka? Iiwan mo si Rafael? Aalagaan mo siya, hindi ba? Nalilito't hindi malaman ni Alan kung anong isasagot. Katrin, wag mo namang gawin ito kay Rafael. Nakikiusap ako. Ikaw na muna ang bahala sa kanya sa sandaling umalis ako. Puting kulay ng kisame ang sumalubong sa mga mata ni Rafael nang imulat niya mga iyon. Saglit siyang pumikit para alalahan kung ano nangyari. His mind seems to be an empty tank, subalit agad ding bumalik sa kanya ang lahat. Seizure. Nagkaroon ako ng seizure. Luminga siya sa paligid. Hindi niya inaasahan na makikita roon si Katrin at binabantayan siya pero umaasa siya. Nasa dibdib niya ang pag-asam na sana'y nagawa siyang tanggapin ni Katrin. Subalit wala siyang ibang makita kundi ang pangkaraniwang silid sa ospital, mga monitor at kung ano-ano pa. He felt so alone. Bumukas ang pinto at pumasok si Alan. Rafael! Napahiyaw ito sa galak na makitang gising na siya. Nabitawan pa ang bitbit sa paglapit sa kanya. Welcome back, brother. Sa sobrang tuwa ay nangilid ang luha sa mga mata nito. Si Katrin? Saglit na natahimik si Alan. Halata ang pag-aalangan sa mukha. At alam niya na hindi maganda ang balitang hatid nito. Na nasa Amerika. Idinaan niya sa pagtango ang sakit na bumalot sa pagkatao niya. So Katrin decided to leave him after all? Hindi niya masisisi ang babae kung nagdesisyon ito ng ganoon. He was a complicated case and he would be forever all alone in his own dark world. Ilang linggo na ako rito. Kailan ako pwedeng lumabas? 3 weeks. Magaling na ang mga sugat mo. Kailangan mo lang ng mahabang pahinga. Sandali, bakit ba hindi pa ako tumatawag ng doktor? God, masyado akong natuwa sa pagising mo. Asikasuhin mo na muna ang paglabas ko. Iuwi mo na ako sa mundo ko. Mahina niyang sabi. Pero hindi ka papayagan. Please! Tinitigan siya ni Alan. Alam nito na gusto lamang niya mapag-isa. Paglabas nito ay agad na naglanda sa mga luha niya. Katrin left him. Pero sabi niya mahal niya ako. Hindi ba sumapat ang pagmamahal na nararamdaman ni Katrin para naisin ito manatili sa tabi? Kung iyon ang pasya mo, Katrin, tatanggapin ko yun. Kahit masakit kung dun ka maligaya.
Palalayain kita, Catherine. Ganyan kita kamahal. Ang anak natin, sana dumating ang araw na makilala ko siya. God, ang gusto kong hilingin ay sana dumating ang araw na mabuo kami ni Catherine at ang anak namin. Isang pamilya. It didn't matter whether they were in her world or his. Basta ang mahalaga ay buo sila. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.